malakas na initiative dito eh. Para talagang mag-imbestiga ng mabuti. At mapanagot yung dapat mapanagot. Kasi wala nang napapanagot dito sa Pilipinas. Nag-i-impeachment nga tayo, nadi-dismiss eh. Di ba? Eh yun, ang nag-imbestiga na doon, Kongreso na. Kongreso na nagsasabi may katiwalian. Sila na nga eh. O doon sa confidential fund. Kasi hindi sila napupuruhan doon sa flood control eh. O ngayon, ito na flood control naman. Sino na naman biniimbestiga dito? Alam naman sila, hindi ba? And therefore, we make this call to our fellow citizens. Come out. Come out. Pahiyain naman natin itong mga dapat mahiya. Lalo na po ngayong araw na ito. Ito, tamang-tama ang tiyempo ng pagkakalunsad nitong ating Artikulo 11. Alam niyo ito, Article 11 of the Constitution. Nung araw po, sabi ko lang ito na yung huli ko ha. Nung araw po, meron sa ating jurisprudence na tinatawag na condonation principle. Condonation doctrine. Ano yung ibig sabihin yan? Kapag ikaw halal na opisyal, di ba, governor ka o mayor ka, no? May ginawa kang kasalanan. Hinabla ka ng administrative case. Inabutan ka ng eleksyon. Nahalal ka muli. Sabi ng Korte Suprema, sa susunod mong termino, wala ka ng kasalanan. Bakit? Eh, pinatawad ka na ng iyong mga butante. Condone ka na. Pascual versus Provincial Board of Nueva Ecija decided in the 1950s. Yan ho, sunod-sunod na na ina-uphold ng Korte Suprema yung jurisprudence na yun. Until it came to the point na sinabi ng isang justice, this was in 2015. Teka muna, kasi nung na-desisyon na kung saan yung mga soft projects ng mga congressman, no, sa iba't ibang mga training or fertilizer or whatever they will nominate, yun, nakita kaya nga nagkaroon po ng Napoles. No? Ngayon, hindi na soft ang pinag-uusapan natin, kundi hard infrastructure. At dito, alam natin, endemic ang corruption. Kaya importante na yung sinasabi ng ating Pangulo ay hindi lamang maindo sa paghihiya lamang sa mga kontratista, no, ng mga politiko, no, ng mga district engineers, or ng Secretary of DPWH for that matter, pero kailangan po kung iniisip niya na iba siyang Marcos sa pamamalakad ngayon, eh kailangan po niyang habulin itong mga tao nito. Dahil this will eventually might, no, erase whatever historical judgment there was on the previous Marcos administration. So if he's really serious in going after corruption, despite the baggage that the family has, puro akusado ng pagnanakaw ang kanilang administrasyon. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Gloria, hanggang kay Duterte, hanggang ngayon kay Bongbong Marcos, talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa. Kaya gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi ito bago. Ito ay sistema na ng ating paggugobyerno. Walang ligtas kahit sino sa managdaang administrasyon. In billions, in trillions, at umaabot nga sa budget ngayon ng 2025, may tansya ko, naaabot sa 1.5 trillion ang nakalaang nanakawin, kasama na yung mga insert sa DPWH. Ganyan kalala.
Kaya ang magdasal tayo, o manawagan sa isang gobyerno na binubuo ng mga dinastiya at trapo na ang intensyon sa pagtakbo ay ang pagpapayaman para tayo nakikiusap sa pader. Dinastiyang politiko, trapo at elitistang gobyerno o politiko ang dahilan, ang punot dulo, hanggat ang mga taong ganito ating inihahalal sa ating pamahalaan, hindi matatapos ang korupsyon. Ang mga coastal areas, marami sa mga isla sa buong mundo, island nations, ang mawawala sa mapa. At tinatawag nila itong climate emergency na ito na isang existential crisis. Ang ibig sabihin yan, nanganganib na ang sangkatauhan na magkaroon ng extinction. Kaya nga nila tinatawag na merong extinction revolt ngayon. At ang mga scientifico, sinasabi nila na hindi natin makakamit yung paglimita sa 1.5 dahil ngayon pa lang tayo ay pumupunta na sa 2.2 degrees na pag-init sa buong mundo. Kaya nga importante sa mga scientifico at nananawagan sila na kailangan nating umaksyon sa buong mundo. At itong mga scientificong ito ay nagdideklara na rin ng scientist revolt. Sila ay nagpapa-handcuff sa mga building para i-highlight ang need ng mga gobyerno na kailangan ng rumisponde sa climate emergency. Ang mga scientifico sa Spain, binabato nila Spanish Parliament ng red paint, nagpapakulong sila. Revolt ang kanilang sinasabi. Dahil extinction ang mangyayari. At dito sa Pilipinas, lahat ng sinasabi ng scientificong yan ay nararanasan natin dahil ang Pilipinas ang identified as the most vulnerable pagdating sa climate crisis at sa climate emergency. Pagdating sa extreme weather events, tayo ang daanan ng matinding bagyo at baha. Tayo at iyan, bagyo at baha na yan, hindi na yan unpredictable, yan ay magiging normal thing. Na hindi tulad sa pagbaha nung dating panahon. Ang pagbaha sa ating bansa ay para kang sinabugan ng nuclear bomb every time na magkakaroon ng baha. Hindi adaptable ang ating bansa doon sa mga ganyang challenges. At pinapanawagan na dapat ngayon pa lang magkaroon tayo ng tinatawag na climate mitigation and adaptation. Ang ibig sabihin ng adaptation, kailangan na nating harapin itong problemang ito, ang ating mga komunidad, kailangan nating proteksyonan, mag-adapt ng measures. Kapag dumating ang extreme weather events, hindi pwedeng patumpik-tumpik. Kailangan isang komprehensibong climate plan dahil sigurado may mamamatay. Talaga yun. Ikalawa, tayo po ba ay kontento na sa shaming? Obviously, hindi. Kaya nga po, isang magiging sandata po ng Artikulo 11 ay yung pagsasampa ng kaso. Para may dulo, di ba? Makita natin yung dulo. Kasi ang dami na natin sinasabi dito, matagal na yung corruption, etc. Pero ilan ba ang nakulong? So hopefully, itong mga data na ito, may punta sa kaso at mga batikang abogado naman po yung ating namumuno dito sa Artikulo 11, makapagsampa po tayo ng kaso sa kanila. No? At meron po tayong good news, marami na gusto mag-whistleblow din. Sa mga susunod, na press ko noon namin, itiyakin noon namin na... Sabay-sabay! Sabay-sabay! Oh, sabay-sabay. Tama naman siya. Dapat sabay-sabay kayo. 1, 2, 3. Tama na ang siya! Ipaglaban ang kapamayan!